Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano mga mensahe ninyo for the next 72 hours. First message ninyo is opportunity knocks. So, mukha, no, na mayroong oportunidad dito na kakatok sa buhay ninyo. An opportunity na depende yan sa inyong sitwasyon. We don't know what kind of opportunity this is, but pag nangyari ito, pag dumating ito sa buhay ninyo, then kayo lang tayo nakakaalam yan kung ano yan, no? But this is a heads up, no, sa iyo na there is an opportunity that will knock on your door. Okay? So what else? We have letting go. Wow. So this is an invitation para sa iyo na it's about time na to release something sa buhay ninyo. No? This could be something na hindi na necessary na nandiyan pa sa buhay ninyo. This is something na kailangan ng i-let go because this is not serving your best interest anymore. And once na nilet go mo to, na kung ano man ang bagay na to, then, or tao, or sitwasyon, then that is the time, no, na parang luluwag na ang buhay ninyo. This could be a game changer move, no, para sa inyo. Kaya, use your own discernment on this. Kung anong mga bagay, or sitwasyon, or tao, siguro, na kailangan ninyong i-let go rito. Okay? Para na mabago na ang inyong sitwasyon for the better. Alright? So, tingnan natin kung ano pa ang mga messages para sa'yo. And by the way, Taurus, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. And kung gusto nyo pong mag-member sa channel, there is a join button sa baba ng video. Paki-click na lang po ninyo yon. Thank you po. So, we have Speak Your Truth. Okay? This is a beautiful reminder para sa iyo. Speak your truth. Huwag ninyong itago kung anong nararamdaman ninyo. Huwag ninyong pigilan kung anong nararamdaman ninyo or kung anong iniisip ninyo. Ilabas ninyo yan. Put them into words para maintindihan kayo ng mga tao sa paligid ninyo. Okay? Kasi pwede rin, no, na yung mga actions ninyo is not aligned with your thoughts. Diba? At hahalata din naman yan ng mga tao sa paligid ninyo. Kasi kung ano nararamdaman natin, normally, yun din ang makikita sa facial expression natin, sa body language natin. Kaya people will know, no? People around you will know na hindi naka-align kung ano nararamdaman mo, kung anong iniisip mo doon sa ginagawa mo. Kaya might as well, no, para mas maintindihan ka ng mga tao sa paligid ninyo, no, or mas maiparating mo kung ano yung totoo mo nararamdaman, totoo mong saloobin, no? You must speak your truth. Okay? Put your thoughts and your feelings and emotions into words. Okay? So what else? We have a retreat. Maybe this is what you need as well para nang sa gayon makapag-isip-isip ka, mapagmuni-munihan mo kung anong mga bagay na kailangan mong i-let go or how you are going to express yourself. No? Kasi baka hindi talaga kayo sanay. May mga tao kasi, 'di ba, na mahiyain, no? Kaya hindi marunong mag-express ng kanilang nararamdaman. So maybe that's one of the reasons why, 'di ba? Hindi kayo nakakapagsalita ng kung ano ang saloobin niyo, ano talaga yung nasa isip niyo, yung ganon. So maybe you need some time to retreat so that you can figure out, no, ano ang best na gagawin niyo or how you're going to speak up, yung ganon. Or probably then kailangan mo ng retreat, no, para mapagnilay-nilayan mo yung iyong sitwasyon. What are the things that you need to change? What are the things that you need to let go? Diba? So, what else? We have trust your wisdom. Ayan, magtiwala ka sa alam mo. You know? Believe in what you know. Kasi marami ka ng pinagdaanan sa buhay. You've gone through a lot of challenges in life. You've gone a lot of different kinds of experiences in your life, no? Kaya marami ka ng hugot
kumbaga sa buhay. Marami ka nang naging you've learned a lot of lessons in life, no? And you have so much wisdom already. Kaya magtiwala ka, no? Magtiwala ka sa kung ano ang alam mo, kung ano ang mga natutunan mo. Trust in them kasi at gamitin mo sila ngayon, no? Maaring sa sitwasyon mo sa ngayon, your wisdom will be of great help, no? Para mas ano ka, mas makapag-desisyon ka ng mas maayos, makapag-desisyon ka ng tama, makapag-desisyon ka ng kung ano ang naka-align sa values mo, yung ganun, no? So, what else? We have surrendered to complete healing, open fully to the loving, compassionate forces of the universe that support your physical, your emotional, and spiritual healing. Alright? So, surrender to complete healing. Panahon na, paandarin mo na lang yung pag-ibig sa puso mo, paandarin mo yung pagmamahal sa puso mo. Kasi you are naturally compassionate naman, you're naturally loving, considerate, no? Kaya, pagpatuloy mo yon, piliin mo ang pagmamahal rather than galit, rather than harboring resentments, no? Mas pairalin mo dito yung love so that you can easily heal yourself, no? At makakatulong yon, no, na mas mabilis kang mag-heal physically, mentally, emotionally, and spiritually. Okay? So, surrender to the magic of who you are. We all have magic in us, even in the mundane aspects of life. Remember that you are a magical being with a uniqueness and worth that come from just being you. Kaya wag mong i-underestimate ang sarili mo. Never ever play small, kasi that way parang minamaliit mo ang sarili mo. Parang minamaliit mo yung kakayanan mo. And you're not supposed to feel that way. You're not supposed to do that kasi you should be proud of yourself instead. Diba? Dapat maging proud ka sa sarili mo. Okay? Pero siguro, medyo, alam mo yun, hindi ganun ang nararamdaman ninyo because somehow, siguro isa sa mga dahilan kung bakit nakakaramdam kayo ng ganun, if you are, kasi siguro kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. But parang hindi tama, no, na ikumpara ninyo yung sarili ninyo sa iba because we are all unique. Diba? We are all unique. Iba-iba tayo. May kanya-kanya tayong path na dinadaanan. Iba-iba tayo ng timing sa buhay. Diba? Iba-iba tayo ng talents, skills, and gifts. No? We all have different sets of talents and skills and gifts. Kaya, hindi talaga po pwede, no, na magkakaparehas ang mga sitwasyon natin sa buhay. Kaya parang it doesn't make sense if you are going to compare yourself, no, versus others. Kung ano man ang ano nila sa buhay, katayuan nila sa buhay, diba? Iba-iba tayo eh. Kaya hindi talaga pwede. Kaya dapat i-embrace mo na lang kung sino ka, kung ano ka, 'di ba? Ano ang meron ka sa ngayon, 'di ba? Let's just embrace it and let's just be grateful, no, kung ano ang meron ka sa ngayon. Kasi kung patuloy mong titignan kung ano ang mga meron ang ibang tao, mas lalo ka lang malulungkot niyan, no? Na parang hindi naman tama in the first place. Kasi hindi talaga tayo pwede, no, na magkumpara sa buhay natin o kumparahin ang buhay natin sa buhay ng iba. Kasi hindi tama, hindi parang hindi fair, no? Hindi fair sa iyo. Okay? So good luck sa iyo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.